Isa siya sa pinakamakapangyarihang lalaki sa Timog Amerika. Ngayon, nakakulong siya sa isang kwartong mas maliit pa sa isang walk-in closet. Dati, namuno si Nicolas Maduro ng mahigpit at may kamay na bakal. Ngayon, kailangan niyang sundin ang mahigpit na patakaran ng bilangguan sa Amerika. Ang bilangguan ng dating Pangulo ng Venezuela ay isang malaking konkretong gusali na may libu-libong tonelada ng bakal. Nasa espesyal na lugar siya kung saan laging bukas ang ilaw at remote lang ang pambukas ng pinto. Hindi ito kulungan sa disyerto, kundi high-tech na kuta sa gitna ng lungsod ng New York at sinadya ang lokasyon nito. Ang Metropolitan Detention Center Brooklyn ay isang kuta sa lungsod na mahigpit binabantayan bawat palapag. Para kina Maduro at Celia Flores, ang seguridad ay hindi lang rehas at kandado, kundi pinagsamang patakaran, teknolohiya at pag-iisa. Para maintindihan ang higpit ng kulungang ito, alamin muna kung paano siya nakuha ng United States mula sa palasyo. Noong Enero 3, 2026 inilunsad ng Estados Unidos ang Operation Absolute Reserve, nagbagsak ng Special Forces sa isang base militar sa Caracas gamit ang helicopter. Hindi ito karaniwang pag-aresto. Hindi lang gusto ng United States na madala si Maduro sa korte. Ipinapakita nilang walang kapangyarihan na makakaprotekta sa kahit sino laban sa batas ng Amerika. Pagdating ng diktador sa Stewart Air National Guard Base, New York, wala siyang mainit na pagtanggap. Sinalubong siya ng pulis at federal agents. Isinakay sa helicopter at dinala sa Manhattan. Ang mga kaso tulad ng narcoterrorism ang nagdala sa kanya sa bagong buhay sa Metropolitan Detention Center, Brooklyn, bago pa dumating si Maduro. Binuksan ang Metropolitan Detention Center noong 1970 dekada bilang pansamantalang kulungan ng mga naghihintay ng paglilitis. Ngunit hindi ito basta lugar para maghintay lang. Isang federal na gusali ito na may mahigit 1,300 bilanggo kasama ang ilang kilalang kriminal gaya ni Sean Diddy Combs, Ghislaine Maxwell at drug king El Chapo. Mas mahirap ang kondisyon sa pasilidad kaysa sa permanenteng supermax na bilangguan. Naranasan ng Metropolitan Detention Center ang sobrang lamig, brownout at kulang sa gwardiya. Madilim, masikip at maingay sa loob, madalas pa ang reklamo sa amag at pagkain. Noong mga nagdaang taon, umabot sa 800 maintenance requests kada buwan ang Metropolitan Detention Center kadalasan para sa sirang inidoro at bumabagsak na pasilidad. Metropolitan Detention Center ay kilala dahil sa tagal ng lockdown at kakulangan ng mga tauhan. Dahil dito, halos di na napigilan ang mararahas na pagwawala na nagresulta sa pagkamatay ng 2 bilanggo sa Metropolitan Detention Center noong 2024. Bago maaresto, si Maduro ay nasa palasyo ng Miraflores, isang malaking mansyon ng Pangulo na may malalawak na bulwagan at magagarang silid. Ang kanyang bagong tahanan ay tinawag ng mga bilanggo at abogado na madumi at nakakatakot. Noong 2019 tiniis ng mga bilanggo ang 1 linggong matinding lamig. Matapos mawalan ng kuryente, nagdemanda ang mga bilanggo laban sa Bureau of Prisons dahil sa di makataong kalagayan at sirang palikuran. Ang kaso ay nagtapos sa 10 milyong settlement para sa 1,600 bilanggo, ngunit hindi kasama si Maduro. Malamang ilalagay siya sa Special Housing Unit o SHU. Hindi niya kailanman makikita ang common room, kantina o bakuran na puno ng ibang tao. Hawak siya sa isang espesyal na lugar, pero kahit doon, nasa loob pa rin siya ng selda sa loob ng isa pang selda. Ito ay isolation na sinadya at ito pa lang ang unang antas ng mga darating pa. Bago siya kausapin ng gwardiya, nagpasya na ang gusali na mag-isa siya. Ang kwarto niya ay 8 by 10 talampakang selda. Pinalakas na konkreto na may bakal at sensors ang mga pader. Kahit bahagyang pagyanig, magla-lockdown agad ang bilangguan. Walang rehas ang pinto, di ito selda tulad sa pelikula sa Metropolitan Detention Center. Ang pinto ay bakal na may maliit na butas sa taas ng baywang para sa pagkain at laging sarado buong araw. Binubuksan lang ito mula sa control room ng taong di pumapasok sa hallway. Lahat ng kasangkapan ay nakakabit sa sahig at konkretong block ang kama. Pero di pa rin siya makatulog ng maayos. Natutulog siya sa unan at manipis na kutsyon na 1.5 pulgada lang ang kapal. May metal na unit para palikuran at lababo. Walang mga salamin, tanging 1 piraso lang ng makinang na metal na nagpapakita ng malabong refleksyon. Ang ilaw ay nagmumula sa isang bombilya na nakatago sa likod ng matibay na takip at hindi talaga ito namamatay. Sa gabi, nagiging mahinang kahel ang ilaw, sapat para makita ng kamera ang mukha ni Maduro. 6:00 ng umaga ang gisingan. Eksaktong oras, at ang unang bumabati sa dating Pangulo ay mga abong pader. Pero malamang hindi siya masyadong nakakakuha ng tulog. Inaasahan din na araw-araw niyang aayusin ang kama, magmapa, at linisin ang kubeta at lababo.
walang takas. May mga kamera na sumasaklaw sa bawat sulok ng kulungan. Isang espesyal na grupo ng mga opisyal ang nagbabantay sa kanya sa lahat ng oras. Kapag kumakain siya, kapag naglalakad-lakad siya, at kapag natutulog siya. Kapag matagal na tumigil si Maduro, kumakatok ang gwardiya sa bakal na pinto bilang paalala na bawal ang hindi pagkilos. Nakakabahala ang katahimikan. Iilan lang ang kayang tumagal sa ganitong kalagayan at iyon ang layunin. Halos huminto ang oras sa loob ng Metropolitan Detention Center. Walang mga orasan sa mga selda. Nagkakahalo ang umaga, hapon at gabi sa ilalim ng artipisyal na ilaw. Para kay Maduro, nagiging routine ang pagkain, pagbibilang at galaw na binabantayan. Hindi aksidente ang ganitong pag-iisa. Sabi ng mga bilanggo, nauulit ang mga iniisip, putol ang tulog at lumalakas ang pakiramdam na walang iba kundi ang konkretong pader. Ang Metropolitan Detention Center Brooklyn ay nagpapatupad ng pinakamahigpit na mga patakaran sa sistemang Amerikano. At para kay Maduro, ang mga patakarang ito ay nangangahulugang hiwalay siya sa lahat. Lubos na inihiwalay si Maduro sa ibang bilanggo. Walang kausap, walang naririnig o nakikitang tao at walang salitang dumadaan. Lahat ng mensaheng ipinapadala niya ay sinusuri at hinahati bago lumabas ng gusali. Hindi rin siya pinapayagang makausap ang ibang bilanggo at kontrolado pa ang kanyang depensa. Pwede niyang makita ang kanyang mga abogado pero hindi niya mahahawakan ang mga papel nila. Ang pagpupulong ay sa silid na may makapal na salamin at bawal mag-abot ng papel. Ini-scan at sinusuri muna ng gobyerno ang bawat dokumento. Kapag nililipat siya sa korte, high-speed zone ang mga kalsada ng New York para sa militar. Kahit kailangan umalis ni Maduro ng kulungan papuntang korte sa Manhattan, mahigpit pa rin ang seguridad. Isa itong operasyong militar. Sa downtown New York, isang lalaking bihasa sa convoy ng mamahaling sasakyan ay bumiyahe sakay ng armored vehicles na pansamantalang ginawang ligtas ang mga kalsada. Una munang sinuri si Maduro at pagkatapos ay nilagyan ng itim na kahon, isang mabigat na bakal na aparato na inilagay sa kanyang posas. Binalutan ng mga kadena ang kanyang baywang, mga pulso at mga bukong-bukong. Dahil sa maiikling kadena, maliit lang ang mga hakbang niya. Nilagay siya sa likod ng armored van na walang bintana. May sariling supply ng hangin ang van na ito para sa gas attack at kayang makaligtas sa bomba o rocket. Ang mga gwardiya ay karaniwang bumibiyahe sa hanay ng 6 na itim na SUV kasama ang mga espesyal na tactical na opisyal. Nilinis ng New York Police Department ang mataong kalsada ng Manhattan habang binabantayan ng mga bangka ng pulis at helicopter mula sa tubig at himpapawid. Sa mga nanonood sa bangketa, parang simpleng trapiko lang ito. Pero kay Maduro, paalala ito na ang kilos ay ayon sa kondisyon ng iba. Ang pinakamahirap kay Maduro sa bagong buhay ay hindi ang pisikal, kundi ang pagkabigla ng pagiging hindi na mahalaga. Dati, ang mga desisyon niya ay nagbabago ng buhay at kapalaran ng bansa. Nagbago na ang lahat. Hindi na mahalaga sa Metropolitan Detention Center ang kanyang nakaraan. Ang pinakamapanganib sa seguridad ni Maduro ay mental at hindi nakikita. Matagal niyang namuhay na parang hari, laging kasama ang asawa, gwardiya at tapat na tagasunod. Sa kulungan, wala na siyang access sa magagarbong pagkain. Sa kulungan, simple lang ang pagkain niya. Mainit na pasta, processed na karne, minsan prutas. Kamakailan, may bilanggo sa Metropolitan Detention Center na nagreklamo ng uod sa pagkain. Dumarating ang pagkain sa pamamagitan ng isang butas sa pinto at hindi siya nagkakaroon ng pagkakataong makipag-usap kanino man. Isa ito sa 3 pagkain na matatanggap niya bawat araw na tumutugon sa kinakailangang 1,800 calories. Bawal sa batas ang sariling damit ng bilanggo, kaya nalungkot si Madero sa abong Nike sweatsuit niya. Ngayon, asul at kahel na jumpsuit na ang suot niya. Wala na ang kanyang pangalan. Pinalitan ito ng isang numero. Walang telebisyon, walang internet. At walang mga dyaryo, maliban na lang kung luma na at may mga bahagi itong pinutol. Gumugugol siya ng 23 oras bawat araw sa loob ng kanyang selda. Ang 1 oras niyang ehersisyo ay nagaganap sa isa pang konkretong kulungan. Isang silid na may bakod bilang kisame. Naririnig niya ang ingay ng lungsod pero hindi niya ito nakikita. Kilala ang ganitong mga kondisyon na nagdudulot ng sensory collapse. Walang nakikita, nahahawakan o naririnig ang mga bilanggo. Ang tuloy-tuloy na ilaw at pag-iwas sa tao ay ginawa para maramdaman ng bilanggo ang kahinaan bago ang paglilitis. Ang mga gwardiya ay madalas palitan at sinusuri para siguradong hindi sila nagiging malapit o tumatanggap ng pera sa kanya. Delikado para sa gwardiya na tumulong kay Maduro. Maaaring mawalan siya ng trabaho at makulong. Kapag nahatulan ng hukom, mas malala pa ang kalagayan niya. Mag-isa si Maduro sa selda habang nilalabanan ng abogado niya ang habambuhay na kulong, iginiit nilang dinukot siya at bilang leader, hindi siya dapat parusahan.
Sinabi ng korte sa United States na hindi saklaw ng patakaran ang mga krimeng iniaakusa sa kanya. Ang susunod ay depende sa resulta ng paglilitis. Kapag napatunayang nagkasala siya, lalo pang titindi ang seguridad niya sa hatol. Hindi katapusan sa Brooklyn. Simula ito ng mas permanenteng yugto. Posibleng ilipat si Maduro mula Brooklyn papuntang Adax Florence, Colorado, na kilala ring Alcatraz ng Rockies. Ang mga selda ay konkreto, kaya iisang bato ang kama, mesa, at upuan. Doon gugugulin ni Maduro ang buhay. Kita lang ang maliit na bahagi ng langit. Hindi kaginhawaan ang layunin, kundi kontrol. Nagsimula ang proseso nang pumasok ang mga sundalo sa kanyang bahay. At nagtatapos ito sa loob ng isang kahon na konkreto, sa ilalim ng ilaw na kailanman ay hindi pinapatay. Ang sistema, walang pakialam kung sino siya noon. Hindi nananakot, hindi nagpapaliwanag, basta sinasara ang pinto. Para maintindihan ang sitwasyon ni Nicolas Maduro, panoorin kung ano ang nangyari sa Venezuela o i-click ang video na ito.